Ang kalungkutan ay dumating sa kanya habang pinag-isipan niya ang katotohanan na ang gayong tao ay wala na. Akala niya magiging tahimik dito, ngunit ang lugar ay nakakagulat na masikip. Hindi lamang mga kinatawan ng 9 na paksayon at 5 mahusay na angkan ang dumating, kundi pati na rin ang mga tao mula sa iba pang mga alon at sekta. Ang lahat ng impormasyong ito ay iniulat ng isang kapatid na babae na paulit-ulit na nakakita ng marami sa mga taong ito sa mga pagpupulong ng ama. Ang kanyang kaalaman ay humanga kay Ho at interesado siyang makinig sa kanyang kapatid. Lumapit sila sa ama, na humiling sa kanila na kumuha ng makakain dahil kailangan niyang makipag-usap sa mga naruroon na si Ho ay nagpasya na lumabas para sa ilang sariwang hangin, na hiniling sa kanyang kapatid na iwanan siya ng mas maraming karne. Ang isang malakas na kamay ay naglagay ng isang maliit na tasa ng tsaa sa mesa. Dapat mabaliw ako, sinabi niya sa kanyang sarili, naiinis siya sa mga nakakainis at madilim na libing na ito. Itinuro ng talahanayan ang ika-4 na walang laman na upuan na dapat nasakupin ng batang babae, pagkatapos nito ay maaaring maging mas mahusay ang kapaligiran. Ang isa sa kanila ay tumuturo sa maliit na batang babae sa mesa. Tiningnan niya ang babaeng iyon at napagtanto na ito ay maliit na kapatid ni Ho na si Somia. Mahinahon niyang pinuntahan ang kanyang negosyo sa mesa. Malawak siyang ngumiti at sinabi sa kanyang mga kaibigan na ang bagay ay nalutas na. Bigla, may mga malakas na hiyawan ng isang marupok na batang babae. Si Somi ay humingi ng tawad sa kanyang kamay, na mahigpit niyang hinawakan, na nagdulot ng sakit. Hindi niya talaga maintindihan. Ano ang mali sa batang ito? Bakit ka sobrang prickly? Ang gusto ko lang ay umupo ka sa tabi ko at ibahagi ang kalungkutan ng pagpasa ng namatay. Sinabi niya, mangyaring huwag mo akong gawing masamang lalaki. Nagpatuloy siya sa fine sincerity, ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ang kanyang kamay ay pula na at siya ay nagbubugbog sa sakit. Biglang lumitaw si Ho sa likuran niya, tinawag siyang isang malabag na hayop at pinayuhan siyang lumayo at umupo nang nagdadalamati sa kanyang butas. Inihayag ng batang babae ang isang kapatid na lalaki na si Ho nang makita siyang naririnig ang pangalan. Tinanong ng malaking tao kung ito ba talaga ang may-ari ng langit na talam. Si Ho ay walang pagnanais na sagutin ang tanong na iyon. Binalaan lamang niya siya na nag-aanyaya siya ng problema nang magtanong siya sa mga ganitong katanungan. Ang mga nasa paligid nila ay nagsimulang magbayad ng pansin, dahil lumilikha sila ng isang tunay na kaguluhan. Ipinakilala ni Draven ang kanyang sarili bilang si Park Jake, anak ng hilagang tribo. Buong pagmamalaki niyang nagsalita, ipinaliwanag na gusto lang niyang kausapin ang batang babae ng kaunti at wala pa. Naniniwala si Park na si Ino ay simpleng naiintindihan ang reaksyon ng kanyang kapatid, at kahit na ginawa niya, hindi siya makapaniwala na tinawag siya ni Ho na isang malabag na hayop. Nakaramdam ng insulto, malakas na ipinahayag ni Park na dapat humingi ng tawad sa kanya si Ino. Ang mga kaibigan ni Pak sa talahanayan ay naiinis lamang sa pamamagitan nito, na iniisip na si Ino ay magiging malubhang problema. Ngunit si Ho mismo ay hindi nag-iisip. Binalaan niya ang malaking tao na kung hindi niya nais na ipahiya ang kanyang sarili sa harap ng lahat na naroroon, dapat siyang mahinahon at magalang na humingi ng tawad sa kanyang kapatid. Tingnan mo lang siya. Ang isang simpleng mangangalakal na may pera sa kanyang bulsa ay iniisip na hindi siya mapapansin. Si Pak ay nagsabing nanginginig bilang tugon, hinagi si Ino at tinitingnan mo lang ang galit na hayop na ito. Matapos ang mga salitang ito, hindi makatayo si Pak at nagpasya na mag-swing, balak, kung hindi pumatay, kahit papaano ay seryosong pindutin siya. Ipinikit ni Sister Somi ang kanyang mga mata, hindi nais na makita ang kakilakilabot na ito, ngunit nang walang pagkuhan ng isang solong hakbang, Ho deftly dodged ang malaking kamay na lumipad ng diretso para sa kanyang ulo. Habang may magagawa ka, inamin ni Pak, ngunit hindi niya kailangang makipag-usap, dahil hindi inaasahang sinipa siya ni Ho. Ang Pak ay nahulog sa tile na napakahirap na ito ay nag-vibrate. Nagpasya si Ho na magpakita ng iba pa, at hinawakan ang kanyang bukong-bukong, na ipinapakita ang kanyang lakas, isang kilusan ng base ng kamay at ang kanyang mga ligament ay napunit. Ang sakit ay sumisid sa buong katawan. Mayroong isang malakas na hiyawan na ang mga tainga ng mga nasa paligid ay natatakpan. Kinuha ng bahagi ang kanyang bukong-bukong,
gumapang sa lupa at tinawag si Ho na isang mabaliw na bastard. Sa sandaling iyon, ang kapatid na babae ay nag-aalala tungkol sa kanyang kapatid sa likuran niya, dalawang brats ang bumulusok, sinusubukan na kunin si Ho, ngunit naglalaro siya sa kanila, tumalon, at ang dalawang ito ay nagsimulang makipaglaban sa kanilang sariling anino. Ang anino na lumulutang sa itaas ay naging Ho mismo. Hinayaan niya ang bawat isa sa kanila na maramdaman ang kanyang kaluluwa sa kanilang mukha, at pagkatapos, sa pamamagitan ng pagkakataon, nahulog sila mismo sa talahanayan ng mga panauhin, pagkain at ang kanilang dugo ay lumipad sa iba't ibang direksyon, na nagdulot ng pagtataka sa mga naruroon sa sandaling ito. Si Puck ay nanginginig sa galit, pinapanood ang lahat, handa na para sa anumang bagay, ngunit bigla siyang nadama ang isang presyon sa likod ng kanyang ulo. Ang paa ni Ho ay pinindot ang kanyang mukha sa lupa na si Ho mismo ay mahinahon na tinanong kung nais pa ba niyang ulitin ang kanyang mga salita. Gayunpaman, naalala ni Ho ang isang mahalagang piraso ng payo mula sa kanyang yumaong guro, at kung hindi ito para sa payo na ito, magturo na siya sa brad na ito sa isang mahabang panahon. Si Puck ay pinindot sa lupa lamang ang sumigaw na parang hinahalikan siya sa sakit at kahihiyan. Bigla, lumitaw ang isang tao na nagpasya na mamagitan at pagkalmayan sila. Napanood niya ang eksena sa pagkamangha, isang hitsura ng tunay na pagkalito sa kanyang mukha. Ang kanyang sorpresa ay tumaas nang makita niya si Mo Yong-soo na may isang pasa sa kanyang pisngi. Napansin din niya ang pinuno ng pamilya, si Sokuro na may dugo na nagmula sa kanyang ilong. At ang pinakakagiliw-giliw na paningin ay si Park Jaek, na literal na naghahalikan sa sahig. Nakatayo sa tabi niya ay si Somi, isang maliit na 16 na taong gulang na batang babae na nanginginig mula sa kanyang naranasan. Halos hindi niya mapigilan ang mga luha na nakayakap sa kanyang mga mata. Namangha ang tao na ang mga mandirigma na ito ay hindi maaaring pahalagahan ang pagkakaiba sa lakas. Lumingon si Ho at sinabi na, binigyan ng sitwasyon, isang paliwanag ay hindi kinakailangan. Sa una, hindi alam ng lalaki kung ano ang sasabihin, ngunit tahimik na sinabi ang pangalan ni Ho. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang representante na pinuno ni Han Hyodon na namamahala sa pagpapanatili ng order sa Shoga, at inihayag na ang sitwasyon ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Pagkatapos ay sinabi ni Ho na hindi siya makapaniwala na ang mga scoundrels na ito ay marumi na kumapit sa anak na babae ng pinuno ng isa sa 3 magagaling na bahay. Sa umaga, ininsulto ang ulo ng Lipi mismo at ang kanyang anak, sinabi niya na ang mga patakaran sa bahay ni Namgang ay tila hindi sundin ng maayos. Pagkatapos nito, hiniling niya na huwag isara ang kaso dahil lamang sa Puck ay kabilang sa isa sa 5 mahusay na angkan, iyon ay magiging lubos na hindi patas. Samantala, sa likod ng kanilang mga likuran, ang isang tao ay tahimik na naghuhugas ng tsaa, na pinapanood ang lahat sa kanyang sinturon ay naghang ng isang talisman na pinagtagpi mula sa isang makapal na thread. Natigilan ng taong ito na ang 3 mataas na ranggo ng warriors ay natalo ng madali sa pamamagitan ng hangin ng isang malaking guild ng mga ngalakal. Makalipas ang ilang sandali ay si Ho ay umaakit sa kamay ng kanyang kapatid. Ipinaliwanag niya na magalang siyang tumanggi kay Puck, ngunit hinawakan niya pa rin siya, salamat sa gamot na ginamit ng kamay ay gagaling sa loob ng ilang araw. Bigla, isang bahagyang ubo ang narinig sa likuran niya. Tinanong ng old man kung mayroong isang libreng lugar para sa isang matandang katulad niya. Agad na tiningnan siya ni Ho, maingat, naskan siya mula ulo hanggang paa. Ang old man ay nakasuot ng mga pagod na damit, ngunit may 8 buhol sa kanyang sinturon. Kabilang sa iba't ibang uri ng mga pananaw, mayroong isa na partikular na nakakabagabag. Ito ay ang matalinong hitsura ng old man mula sa kaban. Pagkatapos nito, tumawa lang ang matandang. Nakaupo sa tabi niya, tinawag niya ang kanyang sarili na Chuangye at sinabi tungkol sa kanyang buhay, na ginugol sa ilalim ng bukas na kalangitan, kung saan humingi siya ng pagkain. Ang old man ay dumating upang pag-usapan ang tungkol sa alingaungaw na pinag-aralan ni Ho sa ilalim ng yumaong master, at agad na inalok upang bumaba sa negosyo. Inamin ni Chuangye na ang yumaong master, sa kabila ng pamumuhay sa limos, ay may natatanging kakayahang makahanap ng mga taong may talento. Dumating dito si Chu Wang dahil nakita niya ang malaking potensyal na Ho at inanyayahan siyang sumali sa unyon ng labanan sa dagat.
Pagkatapos ng lahat, ang kanyang yumaong master ay nagbigay ng hose sa mga pakpak na maaaring magbukas ng magagandang pagkakataon para sa kanya. Alam ni Ho ang tungkol sa Murim Martial Union. Ito ay isa sa pinakamalakas na unyon sa mundo ng martial arts. Ang mga malapit sa kanilang mesa ay napansin na ang isang nakatatanda mula sa Kaban ay nakaupo sa tapat mula sa Yang Ho. Itinuring nila itong isang malaking karangalan para kay Ho, dahil ang lahat ng pinili ng nakatatanda ay sumunod sa matuwid na landas sa Murim Martial Union. Matapos pakinggan ang mungkahi ng nakatatanda, naisip ni Ho ng ilang minuto at pagkatapos ay mahinahon na sumagot na hindi siya sasang-ayon. Ang nasabing sagot ay ganap na hindi inaasahan para kay Cheweng Ho na tumanggi ng napakabilis at kategoryang nagdulot ito ng isang tunay na sorpresa. Nagpa siya ang old man na magtanong tungkol sa dahilan ng pagtanggi. Kailangan mo ba ng isang dahilan para sa pag-aatubili? Sagot ni Ho, inalok niya na iwanan lamang ito, dahil hindi siya interesado dito. Nagpa siya ang nakatatanda na baguhin ang paksa ng pag-uusap at magpatuloy sa susunod na tanong. Sinabi niya na si Ho ay haharap sa isang seryosong hamon sa malapit na hinaharap. Si Quan Wan Pikhen, na kilala bilang Uhaw na Panginoon, ay ang pangalang nakuha niya sa lalawigan ng Hapupang, kung saan hawak niya ang pamagat ng ika-24 na Panginoon. Ang mga nakakakilala sa kanya ay sapat na alam na siya ay lilipad sa isang berserk rage at naghahasik ng kaguluhan kapag itinulak sa limitasyon. At ito ang Panginoon ng uhaw na ito na higit na nagmamalasakit sa nakakainis na bastard na iyon at tinalo lang. Tiniyak ni Xuanji kay Yang Ho na naniniwala siya sa kanyang lakas at kakayahang matiis ang paghihirap na ito. Ang lipi ng Pang ay hindi tatayo at tiklupan ang kanilang mga kamay nang ang kanilang autoridad ay tinanong pagkatapos ng kwentong ito, tinanong ni Xuanji kay Ho kung ano ang naisip niya tungkol dito. Kahit na si Ho ay isang batang master, sigurado si Chuangye na hindi niya nais na magtiis sa mga naturang tao, at iminungkahi na ipaalam niya sa mga lalaki na malutas ang sitwasyon sa kanyang nakababatang kapatid. Siyempre, kung ipinakita ng kanyang kapatid kahit na ang kaunting interes sa pagsali sa unyon ng labanan, ang maliit na kapatid na babae ay labis na nag-aalala tungkol sa kanyang maliit na kapatid. Lumingon si Ho kay Chuangye at sinabi na ang kanyang hindi kinakailangang pag-uusap ay nagpapasaya lamang sa kanyang kapatid. At kung wala nang masabi si Chuangye, hiniling niya sa kanya na pigilan ang pag-abala sa kanilang pagkain. Tingnan mo lang siya. Flash sa mga saloobin ng old man. Tumataas mula sa kanyang upuan, iniwan niya sila na nagsasabing sigurado siya sa kanilang pagkikita. Di nagtagal, tinanong ng kapatid ang kanyang kapatid kung normal ba na itaboy siya ng ganyan, ngunit tinanong siya ni Ino na huwag mag-alala, na tinitiyak na walang masamang mangyayari. Naisip ni Chuanji habang naglalakad palayo na kahit na wala namang alam si Ino tungkol sa kanya, paano siya mananatiling kalmado sa harap ni Elder Kiban. Bukod, nang marinig niya ang tungkol sa banta, walang patak ng takot sa kanyang mga mata, tinanong niya ang kanyang sarili. Nakita niya ang sino mang katulad nito sa kanyang mga mag-aaral kani-kanina lamang. Tiyak na hindi bulag ang pananampalataya sa iba, ngunit ang tunay na tiwala sa sariling mga kakayahan. Nakakainis ito sa kanya na lampas sa paniniwala, hindi pinapansin ang galit sa kanyang kaluluwa. Makalipas ang ilang sandali, ang dalawang gwardya ay tumayo sa tabi ng mataas na hagdan. Ito ay isang malamig na silid na may mga sel kung saan pinapanatili ang mga parusahan. Isang tao ang lumapit sa isa sa mga sel at sinabi, "Binalaan kita na panoorin ang iyong dila at kumilos ng mabuti. Ngunit hindi ka nakinig." Isang boses ang nagmakaawa mula sa likuran ng mga bar, "Mangyaring patawarin mo ako." Sa tabi ng lalaki ay tumayo si Hisa kung sino ang nagpaliwanag na siya ay kumikilos alinsunod sa mga regulasyon sa disiplina. Gayunpaman, binalaan ng tao na kung nalaman ng Panginoon ang tungkol dito, hindi niya ito papayagan. Binigyang diin muli ni Taehyun na walang sino man sa lipi ng Namgang ang nasa itaas ng mga panuntunan ng lipi, at ang tao ay kailangang tanggapin ang kanyang mga salita. Isang tinig na puno ng galit ang umusbong sa napakalaking bahay na ito. Nagalit si Quan Wan Pikhen nang marinig na ang kanyang anak ay nabilanggo ngayon sa isang piitan. Ipinaliwanag ng lalaki na sinubukan niyang palayain siya, ngunit ang mga matatanda ay masyadong matigas ang ulo.